Patawid na tayo sa Mindoro, pangwalo sa pinakamalaking isla sa bansa. At may populasyon na mahigit 1 milyon. Sobrang traffic dito sa bayan. Isang araw tayo mag-iikot dito at dadaan sa probinsya ng Oriental Mindoro bago bumalik sa Metro Manila. Yun, no? Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 na mga probinsya. Hi, ako po si Bros. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamon namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Gran Sarangani. Samahan niyo po kami tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Sa mga nakaraan, nakapag-ikot na tayo dito sa probinsya ng Antique. Dumaan na din sa bayan ng Malay dahil nandito din ang Katiklan Port patawid sa Mindoro. Nakabili na tayo ng ticket patawid ng Mindoro o Bulalakaw Port. Hindi sila magbora. Pauwi Manila. Ito iba. Nasa labas ng port yung Coast Guard. Pero kailangan RCR sa Coast Guard. Pagkatapos mo magbayad ng ticket, Coast Guard ka. Pero dapat dala mo yung RCR. Kada port, iba-iba talaga pamamaraan. Ayun, mabilis lang naman sa Coast Guard. Balik ka dito sa may ticketing. May listing. Tapos dito next listing. So galing doon, lakad ka dito, pasok. Dito may babayaran ka naman dito. Ewan ko bakit hindi ba pagsabay. Ayun, ito. Ayun, terminal fee. Ito yung terminal fee. Pagkatapos mo, ito yung sunod na bayan. So yun, terminal fee. 129 sa sasakyan. Okay na. Oops. Hindi ka maturong. Boss, pa fast cut, Bulalakaw, dito ba? Wala kayo ba? Ako lang po. Okay na, sir. Asag na tayo, boss. Basta gusto ha. Ikot na tayo. May mga private din doon nakapila. Andun na yung barko? Wala pa? Wala pa. Thank you, sir. Napaka-init. Tatawid ako ng Mindoro na 170 ampere. 5,700 ang Roro pa Bulalakaw Port. Ito na yung pinakamura sa tatlong shipping line. 6,500 naman ang pa-Rojas Port. Andito ang Rojas Port at nasa bandang ibaba naman ang Bulalakaw Port. So, start riding day. Papuntang Mindoro, 115475. Dito ko sa Katiklan. Malinis. Pansin ko dito malinis. Pero maraming turista dito. Kaya lalinisin yung port. Shalin, may sarili kong si Astoria. Jet ski. We're entering again. Sasakay. Nalaot ulit tayo. Ayos na trip na tayo. Enjoy mo talaga ang Philippine look. Again. Ilang oras biyahe, boss? Tatlo. Sa lahat dadaan ng port na napuntahan ko ito, napakadami ng ferry. Dami kasing turista pumupunta rito eh.
Pinakakaibang experience ko dito sa lahat ng Roro na nasakyan ko. Dahil kitang-kita mo dito ang isla ng Boracay at ang mga water activities nila. Sinasabay dito yung tao sa sasakyan. Sige. Alas 7 na ng gabi kami nakadaong sa Bulalakaw Port. Napakatahimik na ng lugar. Goal for tonight, maghanap ng white sand na matutulugan. Hanap tayo ng makakainan. Tapos sa may unahan din, parang white sand eh. So probinsya. Wala ng buwas na makakainan. Gusto nyo mag-island happy? Ay, hindi naman po. Ano lang, dagat lang na ano. Palipas lang ng hanggang umaga. Hindi dun sa South Drive. Hindi, matulugan lang Santa ka dyan. Kung gusto mo pasyal tabo, lakad lang pwede. Sinuggest nila sa may fish port daw. Medyo nahirapan na ako maghanap dahil sa sobrang dilim na nung lugar. Sura. Kaya nagtanong na lang ako sa mga tanod kung saan pwede magpalipas ng gabi. Ang sabi nila sa may fish port daw dahil maliwanag doon at may mga makakainan. Maluwang nga dito. Pwede tayo matulog dito. Wala doon. Pucha. Ano palang daan dito? Malaglag tayo dito sa dagat. Atras. Mukhang sirado na yung sinasabi ni tatay. May barbecue daw dito. Kaso mukhang sarado na. Alas 8 pa lang ng gabi at sobrang tahimik na. At medyo negative sa akin yung lugar para magpalipas ng gabi. Kaya naghanap na lang ulit ako ng iba. So, punta ko ng Mansalay. Change of plan. Okay naman dun sa fishport. Ayos naman tulugan. Gusto ko talaga yung may dagat na eh. Ito na yung huli kasi bukas babalik na tayo ng Manila. 4 na oras na lang ang ibabiyahe at mararating mo na ang Roro Port patawid sa Batangas. Buktot Beach sa Mansalay. Bayan ng Mansalay. Pero gusto ko pang magtagal ng isang araw dito sa Oriental Mindoro at bumiyahe na lang ng umaga para makita ang mga bawat bayan na meron dito. Medyo malayo-layo. Yung 30 minutes na yun hataw yung takbo mo. Nakapasok na tayo sa Eskinita. Wala pa rin tayong kain. Ano ba yan? Kubo-kubo na rito. So pagdating mo dito, wala na kalsada. Try natin dumiretso. Ito na naman tayo. Nakikipagsapalaran na naman. Kubo-kubo. You have arrived. Yeah, I know. Super raw. Ayun! May sumalubong ng mga doggy. Saan yung amo nyo, doggy? Wow, mukhang maganda dito. Try ko mag-inquire. Magandang gabi po. Ang gabi po, Nay. Okay lang po bang mag-park dito, mag-overnight, matulog? Bawal po magpaligo. Sa dagat po?
Ay, bakit po? Yung po ang order. Dahil sa langis. Ah, yung nagkaroon ng ano sa West Philippine Sea. Ayan. Bukas makikita natin yung ganda ng lugar na to. Ayan o, may kubo-kubo. So yun, dito na ako pumesa sa may ilalim ng puno. Medyo okay naman dun. So, kasi itong part dito, sisikat ang araw dito. Kaya para malilim tayo bukas ng umaga. Ako lang ang bisita nila dito, nag-iisa. Solo na naman natin yung resort. 15505 ang Odo, stop riding day tayo. Dito tayo sa Buktot Beach. Wala tayong pagkain. May mga dilata sana, kaso walang kanin. Magtitinapay na lang ako. Salamat at pumayag yung may-ari ng resort na magstay ako overnight. Kahit pinagbabawalan na maligo dahil sa nangyaring oil spill. Tulog na ata sila. Yan. Alas 10 na. Kain na lang ako ng tinapay. Mukha naman safe dito. Private naman siguro to ang property. Sa loob lang naman tayo ng sasakyan. Bad trip lang itong mga aso. Biglang may nakikita na kung ano, biglang tumatahol eh. Wala naman makita ang tao. Ayun, biglang tahol eh. Makain ba kayo ng bisgocho? Ba? Galing Boracay ito. Tingnan natin ito. Mas magili. Ito lang yung hapunan natin. Tinapay at kape na lang tayo para mabawasan ang gutom. Malamang hindi natatalab ang kape sa akin ito dahil pagod at antok na ako. Masarap pag gutom ka na. Bantayan niyo ako ngayong gabi ha. Diyan ako matutulog eh. Pag may lumapit sa van, kagatin niyo agad. Ha? Bukas, bigyan ko kayo ng pagkain masarap. For you? Ganito yung mga gusto ko na lugar. Simple lang, may mga maliliit na kubo at wala ganong binago sa lugar. Good morning. Ayun na yun, napakaganda. Sakto lang talaga. Ayun ako. Napakaswerte ko nga naman. Ako lang mag-isa dito. So may mga nagdatingan na. Sa kabila meron na rin tao. Pag sinabi kasing Mindoro, sikat na sikat talaga ang Puerto Galera. Pero
marami pang magandang dagat sa Mindoro. Kung gusto mo ng medyo walang tao, dito ka banda. Ito yung lugar na mapapawi yung pagod mo pag napuntahan mo. Kaya yung 10 araw na biniyahe ko mula Mindanao ay tinangay na ng alon dito. Simple, tahimik, payapa. Parang ayaw mo nang iwan ang lugar na ganito. Nandito tayo ngayon sa Buktot Beach sa Mindoro, Oriental Mindoro. Tingnan natin kung anong meron dito sa dulo. Haba-haba pala to. Ano ba to na? Linaw oh. Kita nyo ba yung mga fish? Ayan. Nagpahinga muna tayo ng mga ilang oras dito. Sinulit ko muna magagandang pagkakataon na wala masyadong tao at mayroong ganitong kagandang tanawin. Dahil bukas, pabalik na naman tayo sa malaking syudad. Pinagamit na lang ng libre itong kubo sa akin dahil mag-isa lang naman ako at wala halos tao. Nagumagahan muna ako ng tinapay at kape ulit. Shoutout pala sa mga bagong kaibigan natin dito sa Mindoro. Binantayan ako niyan magdamag. Gusto po ako na salamat po. Pagkano po ang ko na ayun, tapos na ako maligo. Ayun, ang kubo pala is 100 sa day tour. Tapos 10 piso lang yung tao. Ang mura ng entrance, 10 piso. Tapos 150 pag overnight. Tapos 500 yung may kubo-kubo doon. Ayan. Sulit yung punto dito. Maghahanap ako ng BDO dahil wala na akong pera. Naubos sa Roro. Ang expected ko na na budget, or ang budget ko papunta dito from Mindanao pa Manila is nasa 25k. Nabitin na short na tayo. Aabot na siya ng 30. Pagkatapos nito i-breakdown ko lahat ng gastusin. Yung kubo yan parang A-shape, inuuso ngayon. Ganda dito. Kita ko dito isang eskinita. Ito yung sa main road, simentado siya. Pabalik yan ng highway. Tapos dito may eskinita. Pag-try natin pasukin. Explore. Baka tingnan uli natin yung mga dagat-dagat pa dito na maputi-puti. Madami parang resort dito. Doon sa Buktot Beach nag-iisa lang si ate. Go Beach, Aeron Beach, dami. Medyo rito makaayos. Ayun, maganda nga. Sitio Bingig, Kabalwa, Mansalay. Ayun o, dagat. Ayun. Pero ang ganda pa rin so rito. Ayun o.
dagat tapos deep talks. Ayun, may duyan. Ito maganda to. Atasha Kabalwa. Ito, may bahay-bahay din dito. Po, mga magkano po ang ano? Magkano po kaya ang renta dito ng ano? Entrance po o ano po? 15 po yung entrance. 15 po ang entrance. Opo. Tapos yung ito po ganito. Ito po 600 yan. Yung ito, puro 800 na. 800, 600 yung bahay. Wala po kayong maliit-liit cottage. Yung kanilin yun, ito lang po yung ko namin. Ganyan. 300 po. 300. Opo. Ang ganda nga po, may mga CR din eh. Kompleto yung ganito, bahay. Thank you po. Ayun, dito pa lang sa lugar ng Magsalay. Ang ganda na ng mga dagat. Kabalwa Beach. Medyo mas okay sa akin to sa Buktot dahil maluwang. Row na row lang. Tamang kubo lang. Okay. Tapos na tayo ng kalsada. 115507. So, start riding day. Zigzag. So, 185 kilometers pa Puerto Galera. Mga 4 hours yung takbo natin. Tamang chill ride lang. Wala tayong hinahabol ngayon. Pauwi na tayo. Last day. Mansalay Public Market. Hindi bata ba yun? Mga costume ng mga bata dito. Central School. Sports, Entertainment, Evacuation Center. Dagat pa more. Ewan ko, iba yung relaxation na nabibigay sa akin ng dagat eh. Meron kasi ibang tao na mumundok. Meron mahilig sa syudad. Meron naman dagat. O yun, dagat na dagat kasi ako eh. Masarap, masaya. Nakaka-relax sa tabing dagat ka. Dahil napag-isip-isip ko, wala na akong budget. Ano yan boy? Strap ako? I-strap ako? Mga 4-5 araw na lang matatapos na ang Philippine Loop. Nasa big city na tayo.